syempre makakausap po natin ngayon ang principal sponsor nitong Republic Act 9851 or Philippine Act of Crime Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Kailangan, di ba, dahil panay-panay nating naririnig, ano nga ba itong 9851 na ito na Republic Act? Nasa linya na po natin si dating Senador Attorney Richard Gordon. Magandang umaga po sa inyo, Senator Gordon. Good morning, Connie. You're Good a morning. sight for sore eyes. Ay, salamat po. Hindi ko bukupas yung ganda mo. Ay, thank you so much, sir. Ang ganda naman ng gising niyo. Maraming salamat po, ha? Ito na po. Sir, ang mga tanong ngayon, ang parati nating naririnig, Senator Gordon, ito pong Republic Act 9851. May mga sinasabi ho na hindi ito dapat ginagamit na sa ngayon kung walang local courts na magbibigay po ng arrest warrant. Ano ho ang totoo dyan? Sige po, kayo na po magpaliwanag sa amin. Totoo yung batas na yan. Unang-una, kaya ginawa yan nung una, hindi pa natin nare-ratify yung international humanitarian law. Kaya nangyari, nung mapasa namin itong batas na ito, nagkaroon tayo ng dalawang international humanitarian law. Isang domestic, isang international, na pareho naman, no? Yes. Pero ang kaibahan nito, si Miriam Santiago, na napakagaling na abogada, Opo. pinasok na itong provision ng Section 17 na in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Lumalabas na may primary jurisdiction lumipat na from the lower court, from the courts of the Philippines when it comes to humanitarian law, crimes against humanity at saka genocide. So, ang may primary jurisdiction para lumabas dito ay ang ICC. No? Okay. At nakalagay dyan, instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court. Bakit pa ginawa ito? Ginawa ito dahil sa dami ng mga pinapatay sa iba't ibang bansa, kaya iba ayaw pumasok dahil may mga crimes na nangyayari sa kanilang bansa, naglagay ng international rule na pagka may ganyan at hindi maganapan ng lower court, ng court ng bansa, yung mga dapat hulihin, ipapasa nila ito sa International Criminal Court para doon malitis. At dahil dyan, pag nag-issue na ng warrant of arrest, katulad dito, November pa nag-issue, Yes po. ay talagang pwede nang ipasa sa kanila. May warrant na tayong nire-recognize. Because unang-una, pangalawa, ito, legal gobbledygook ito. Nakalagay sa constitution natin, the Philippines adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land. In Okay. other words, kasama sa batas natin yung international law na yan. Yes, okay. Pero ito ho, sinasabi rin, kasama rin ho sa nag-sponsor nitong Republic Act 9851, si Senate President Cayetano. Pero iba ho ang kanyang sinasabi ngayon. Ano? In fact, siya nga ho nagsasabi na kailangan may mga local courts pa. Ano ho ang reaction niyo muna dyan? At nakausap niyo ho ba para at least baka may mga kailangan lang ninawin? Well, ako malinaw yung batas eh. Alam ko, ang tagal ko nag-sponsor niyan, ang dami Yes. nag-cross-examine sa akin dyan, ang dami nag-interpolate. Sila Biason, I think sila President Aquino, lahat sila dati nag-interpolate dyan, ang haba-haba. But pati sila Senator Enrile nung araw. Yes. But talagang hinimay ito, no? Dahil nga may repercussions to sa ating sariling batas. True, may courts tayo. Yes. Pag na-recognize na ng court natin at wala pang kaso sa iba, tayo ang hahawak. Pero pag ginawa ka na ng international court yan, nauna yan, at nakikita natin na hawak na yan, dapat ibigay na natin sa kanila kasi magkakaroon pa ng gulungan, no? So, ang nangyari dito, nahawakan na, doon na si President Duterte, co-conspirator ito si Bato at iba pa. Ngayon, dapat valid na yung warrant of arrest. Kung Okay. ayaw na lang tanggapin yung warrant, then magkakaroon tayo ng problema sa international community dahil parang ayaw natin sundin yung sarili nating batas. Yun na nga po, ano, speaking of magkakaroon ng problema, kasi as it is right now, even Malacanang is saying na aantayin pa yung sa Korte Suprema na inihain po ni Senador Bato. So, does that mean na talagang, kumbaga, sabi nga, hindi pa fugitive, no, na matuturing itong si Senador Bato de la Rosa pag nandito pa siya sa bansa? Kasi Hindi, nakakaalis pa siya. Sorry, I'm sorry. Yun po, no, Correct. parang nakakaalis pa siya, 'di ba? Dito nga wala pa nga na finding ano ho tayo, finding Bato pa rin tayo. Dahil nawawala siya sa Senado, hindi ho ba?
Oo nga, doon ka magtataka eh. Nawawala ng 6 months, mabalitaan niya may warrant na. In other Opo. words, alam niya na may warrant. Aha. Tumakbo na siya. Mm. Tapos, pumunta siya diyan, mayro'n parang exploitation ng konti dito eh. Nung magkakaroon ngayon ng reorganization, papasok na impeachment, Aha. yung anak ng pinakamahal niyang kaibigan na si President Duterte, bigla siyang lumitaw Mm. para manalo yung boto, mailagay yung bagong mayoriya. Yes, oo. At pagkatapos doon, nagkaroon na ng gulo Mm, na, mm. What is your take on na that, sir? Yung itong nangyaring lahat ng ito na parang fiasco di umano dito sa Senado. Of course, ito ho. deliberate yan eh. Oh. Deliberate talaga. Talagang pinlano yan. At fair game. Nakakahiya yan. It's embarrassing. Nakikita ko kasi parang sinamantala nila yan para makalabas siya at makaboto. Pag nakaboto, nanalo na yung mayoriya. Babalik na siya sa tago uli. Mhm. At yun ang nangyari. Parang pinlano talaga magtatago uli. Pero alam mo, whether you like it or not, ang dapat nating malaman, dapat ba talagang kasuhan yan? Whether it's international o domestic. Mm. Talagang may kasalanan dahil ang daming namatay. Mhm. Pinutol pa nga yan eh. Doon lang sa panahon na bago inalis yung batas na yan. Pagkanoon sabihin ko, Connie, sino ba nagpaalis ng Pilipinas dyan sa International Criminal Court? Si President Duterte in anticipation na siya ay makakasuhan eventually. So, hindi maganda yun, hudyat, na talaga inalis mo dahil alam mo, makakasuhan ka eventually dito sa ICC. Mhm. Kaya natatakot rin si Senator Bato na pagka dumating yan, makakasuhan sa dyan. Pero sabihin ko sa kanya, dati kang PNP chief eh. Pag may inuhuli, gusto mo, mag-surrender ka na, bibigyan pa kita ng under the criminal law, meron pa mga mitigating circumstances pa nag-surrender ka. Pero ang totoo niyan, kung magsusurrender ka, magpakalalaki siya, hindi naman siya dapat, kung talaga inakala niya hindi siya guilty, maraming mga presidente, maraming mga military na dumaan dyan at na-dismiss yung kaso. Mhm. Mhm. Okay. So, makikipagsapalaran ka na, pakita mo na talagang may laban yung kaso mo. Pero ang lumalabas, gusto niya rito because mukhang wala siyang tiwala sa courts natin dahil ang tingin niya, pwedeng malakad yung mga kaso dito ng mga lower house, lang ang mga courts dito. Yun ang problema natin sa Pilipinas. Wala tayong tiwala sa sarili nating batas because ang tingin niya, kayang lakarin dito yung mga kaso. Lalo na kung kabarong mo yung Mhm. uhuli sa'yo, hindi ka uhulihin. Di Okay. ba? So, Yun ang nangyayari. oho, pero ito nga, speaking of yung sinasabi ho na ng ilan ano na para bang hindi daw dapat nabigyan ng protective custody dahil ito'y tradisyon lang naman sa Senado, hindi ho ito parte ng konstitusyon natin. Ano ho ang inyong take on that? At saka may pananagutan ho ba talaga si Senate President Cayetano sa pagkawala ho sa kanyang poder ano ng Senado po itong si Senator Bato de la Rosa, ganun din po si Sergeant at Arms Aplasca, pati na rin si Senator Robin Padilla? Sa totoo lang, ayokong patulan yung mga issue yan because ako nakatutok dun sa whether mahuhuli natin para magsara na yung issue na maraming Mm. pinatay sa ating bansa. Ang Mhm. daming ingay ang daming noise eh. Aha. Katulad na dito nung lumabas si Bato, nagkaroon na ng gulo na pwede ba siyang arestuhin dito, hindi kayo pwede mag-aresto dito, NBI. That's a lawful agency, ginagawa nila yung tungkulan nila. So, nawala na tayo sa issue doon. Pangalawa, nagkagulo, nagputukan. Bakit ba biglang naging sided at arms yung kaklase ni Bato? Mm. Sila ang gumagawa ng duda eh. Okay. Kaklase niya ang ginawa. Tapos sino unang pumatok? Yung kaklase niya. Yun ang Mhm. unang pumutok. Narinig kita kasi nila. Sinabi niya, baba mo yung baril mo. Nung hindi binaba yung baril, pinutokan niya. Pero wala naman tinamaan. So nagdududa rin ako. Ang lapit-lapit, ang liit-liit ng lugar na yun. Pag nagputukan ka nung karami, 37 shots. Bakit hindi wato lang natama, wala Okay. nasugat? Yun ang nakikita ko na parang nilalaro tayo nito mga ito. So nawawala tayo sa issue palagi. Ang issue, pag nahuli, haharap sa husgado yan. Mhm. Pagka hindi naman siya uhulihin, ayaw naman niya sumuko sa husgado rito dahil ayaw niya rin matry. Ayun ang problema eh. Pero yung tanong po kanina para bang sinasabi paulit-ulit ho tayo dun sa sinasabi nga ng mga kababayan natin dito, bakit hindi kasi kasuhan? Halimbawa daw si Senator Padilla, yung pagtakas, kasama siya. Ano ho ba ang tingin nyo doon? I know you said, Tama yan. oo, Tama yan. pwede ba? Tama yan. Pwede Oo. silang kasuhan po?
Because ang hina ng ating bayan ay yung enforcement o yung paghabol sa mga lumalabag sa batas. Bawa, ang dami-daming tumatakas, hindi nahuhuli. Mga sikat na tao, hindi nahuhuli. Si Bato, 6 months, hindi nahuhuli. Mm. Hindi ko maintindihan yun. At matagal lang sakit yan. Maraming nagkakasala, hindi nahuhuli. Ba't hindi kasuhan? Di kasuhan nga. Ano ba ginagawa ng gobyerno? Dapat kasuhan. Hindi dapat kasuhan. Halimbawa, bakit sasabihin nakapasok yung NBI doon sa GSIS? Hindi ba tungkulin ng Sergeant at Arms yun? Kung talagang isinisecure niya at sinasabi niya, binabantayan niya si Senator Bato, pumupunta siya doon oras-oras para makitang safe si Bato at walang manghuhuli. Pero kung talagang ganon, paano makakapasok ng NBI? Kasi wala silang bantay na nilagay doon sa pinto ng GSIS, assuming totoo na pumasok doon yung mga NBI. At pangalawa, sinabi na ng NBI, umalis na sila doon. Bakit pangalawa? Nung nakita niya yung mga NBI, bakit siya puputok? Ang daming taong nakapaligid sa kanila doon. Mali yung puputokan mo. Dapat, relax lang kayo, pare-pareho tayong otoridad. Walang puputok. Pinutukan niya, siya ang unang pumutok Okay. Siyempre, pag pinutukan mo yon, bakbaka na. Pero of Totoo course, meron ganon. on the part of Senate President Cayetano, he's standing by no dun po sa kanyang earlier pronouncements na they were under attack. Kahit na sabihin daw Sabi na na, alleged under attack. Opo, pero inulit niya ho kahapon ulit sa press conference, nagalit pa nga ho siya dun sa nagtanong ulit. Ano sabi niya, they were under attack kahit na nauna pang magpaputok ang USAA o si Sergeant at Arms Aplaska kasi daw nag-warning verbal warning muna, tapos ito nga nagkaroon ng pagtaas daw ng armas yung isang NBI agent na nandun na daw sa labas pero nasa premise na daw ng Senado. Ano ho ang tama ba doon? Marami naman matalinong Pilipino, kasama ka na doon. Kung nagharap-harapan na, magwa-warning shot ka, di puto ka na yun. Ayun. So, Tapat-tapat na kayo meron ho di ba? bang talagang pagkakamali doon sa rules of engagement sa tingin ninyo? Doon, no? Pagka may harap-harapan ng baril, hindi ka na pwede mag-warning shot doon. Dahil unang-una, pagka may kaharap ka may baril, pag hindi binaba, babarilin mo na kaagad yun. Hindi warning shot yun. Engagement na kaagad yun. In any criminal law enforcement, pagka hindi binaba yung baril at sabi, you're trying to impose your will, hindi binaba, babarilin mo na. Tataka ako, kung binaril mo, madami naman kayo, 37 shots. Ba't wala akong nakitang duguan? Wala akong nakitang may tama, di ba? Opo. Hindi itong lugar na yun Okay. Marami po salamat at marami ho kaming natutunan mula po sa inyo, especially with regard I hope to so. dito po sa Republic Act 9851 na inyo pong, kayo po ang principal sponsor niyan. Thank you so very much, former Senator Richard Gordon. Thank you po. Thank you. Dick Gordo na lang, wala na senador. Thank you. Salamat po. Ingat po kayo.